Maraming fans ng Los Angeles Lakers ang nagtatanong kung bakit tila pinupuntirya ng team ang pagkuha kay Robert Williams. Isa sa mga nagpahayag ng opinyon ay si James Worthy, at ayon sa kanya, kung talagang gusto ng Lakers na makahanap ng center na babagay sa bagong sistema, kung saan sina LeBron James at Luka Doncic na ang pangunahing tandem, mas mainam sigurong bigyang pansin ang isang underrated ngunit mataas ang potensyal na manlalaro, si Bol Bol. Kung tutuusin, may punto si Worthy. Si Robert Williams ay kilala sa defense at rim protection, pero hindi na ito sapat sa modern basketball, lalo na kung Luka ang primary playmaker ng team. Ang sistema ngayon ng Lakers ay umiikot sa ball movement, spacing, at quick offense, isang sistema na nangangailangan ng versatile at mobile na big man. Si Robert Williams, sa kabila ng kanyang defensive presence, ay may history ng injuries, at hindi rin siya kilala sa pagiging mobile o sa pagkakaroon ng outside shooting. Hindi siya mabilis, at minsan ay nahuhuli sa transition plays, isang bagay na hindi naakma sa direksyon ng team ngayon. Samantala, si Bol Bol, isang 7-footer na may kakayahang tumira sa labas, magdala ng bola, at makipagsabayan sa mga small ball lineups, ay nananatiling free agent. Sa dami ng kakayahan niya, shooting, agility, shot blocking, at versatility, parang siya pa nga ang mas natural na fit sa current style ng Lakers. Mas bagay siya kay Luka dahil hindi niya kailangan ng bola sa kamay para maging epektibo. Pwede siyang maging pick and pop partner, trail shooter sa fast break, o weak side defender na mahaba at mabilis maka-recover. Isa pang punto, wala siyang major injury sa kasaysayan niya. Oo, hindi pa siya nakakapagpikite ng consistent production sa isang buong season, pero hindi rin siya nabigyan ng sapat na minutes sa mga team na pinuntahan niya. Hindi ba dapat, sa isang team na gustong bumuo ng bagong identity kasama sina LeBron at Luka, mas logical na kunin ang isang young, athletic, at modern center na kayang umangkop sa sistema? Isipin mo ito, kung si Luka ang nagdadala ng bola, at si LeBron ang nasa wing o off-ball role, kailangan mo ng big man na hindi lang basta tagapagtakbo ng pick and roll, kundi marunong ding mag-spread ng floor. Si Bol Bol, kahit 7 feet 2 inches, kayang pumost sa labas, tumira sa tres, at makipagsabayan sa mga stretch bigs ng kalaban. Sa depensa naman, kahit hindi ganoon kabulk ang katawan niya, mabilis siya, mahaba ang wingspan, at pwedeng panggulo sa passing lanes. Kaya nakakagulat talaga kung bakit hindi siya napapansin ng front office ng Lakers. Sa presyong hindi kasing taas ng mga veteranyo, sa edad niyang bata pa, at sa skill set na napapanahon, dapat matagal na siyang isinama sa listahan ng mga priority targets. Kung talagang seryoso ang Lakers sa pagbuo ng young, modern team sa ilalim nina Luka at LeBron, hindi dapat sayangin ang pagkakataon kay Bol Bol. Ang basketball ngayon ay hindi na lang tungkol sa pangalan o experience. Mas mahalaga ang fit, health, at long-term potential. At sa lahat ng ito, si Bol Bol ang pasok sa halos lahat ng kategorya, maliban na lang kung wala talagang plano ang team na tumaya sa bagong direksyon. Sa huli, ang tanong, bibigyan ba ng Lakers ng tunay na pagkakataon si Bol Bol? O mauulit na naman ang cycle kung saan mas pinipili ang pangalan kaysa sa tunay na pangangailangan? E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.